Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening, and of course, good day sa lahat. Before I start, please like, subscribe, comment, and share. I know wala pa akong followers that much. Pero let's discuss something. Because I'm pretty sure one day, someone might see my videos and can listen to what I'm saying right now. So ito nga, yung kahapon na mga nangyari sa Senate hearing, Blue Ribbon with PRRD and kay Hontivirus, at yung isang nakakalokang revelation na ginawa nitong si Abante Dila at si Dan Retoque Fernandez. So ito nga, punta muna tayo kay Hontivirus. So sabi niya na hindi daw nagustuhan o hindi daw dapat ipinagmamalaki yung naging war on drugs ni PRRD sa Pilipinas. Okay, so ito na. I hope marinig ito ni Hontivirus. I think ang pangalan niya Risa Hontivirus kasi para siyang virus na kumakalat ng virus sa isipan at puso ng mga tao. At buti na lang ang mga tao ay naka-antivirus, kaya naman hindi sila nabavirus ang kanilang isip at puso. So ito nga, para lang po sa kaalaman mo, Miss Risa Hontivirus, na 90% or I would say, sige, pagbigyan kita, may 20% kang mga addict at criminal na friendship. So, 80%, babawasan ko na lang, 80% na lang yung mga sumang-ayon. Bibigay ko na sa'yo yung 20% na hindi. Kasi yung mga 20% na yan yung mga kawatan, kriminal, addict, pusher, mga taong nagbabangag at mga taong natutuwa sa pahirap na ginagawa nila sa taong bayan at sa mga kapwa nila Pilipino. Yan yung mga 20%. Binawasan ko na lang para hindi mo naman masyadong sabihin na napakabwakaw naman namin sa katotohanan. So, babawasan natin ng 15% yung katotohanan na ang war on drugs po ni PRRD ay dapat ipagmalaki ng ating bansa. Dahil some of the countries are actually wanted to follow that kind of system o polisiya na ginawa ni PRRD. Kasi dahil dyan bumaba ng 70% or more ang crime sa Pilipinas when that happens at ginawa yung war on drugs. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang Davao ang pinaka-safest at cleanest na city sa buong Asia na nga yata yan. I don't know kung buong mundo. So yun, ang point kasi dyan, Hontivirus, huwag ka masyadong assuming na kaming mga tao, huwag ka magsalita in behalf of us. Kasi FYI, 80 to 90% of the Filipino people are actually satisfied and they are proud and gusto nila yung ginawa ni PRRD sa war on drugs. Masaya sila na nangyari yan. Masaya sila na ginawa ni PRRD yan. Masaya kami. Kasama na ako doon kahit wala ako dyan sa Pilipinas. Dahil sa war on drugs, nabawasan ang mga adik-adik at mga senglot at mga bangagers sa daan na gumagawa ng masasama sa kapwa nila Pilipino. Kasi nga nabawasan sila, natakot sila sa kamay na bakal ni PRRD. Kasi kayo, kung meron kayong mga kamag-anak, hindi pa siguro sila nagiging biktima ng mga adik-adik at mga bangag sa daan. Hindi pa sila nananakawan o pinapatay ng mga adik-adik. Hindi pa sila binabalahura, hindi sila kinikidnap.
Kasi tropa nyo nga sila, di ba? So, paano nga naman nila kayo kikidnapin? Kayo yung boss nila. Alam nyo ba, sa katanga-tangahan at kabobobobohan nyo, kasama ka na, Hontivirus, ikaw ang bida rito, Hontivirus, Delimao, Abante, Dan Fernandez, lahat ng mga nasa Huwadcom na binibigyan ng lakas ng loob ang mga kriminal sa Pilipinas at mga senglot, mga bangag at mga tagatulak na binibigyan sila ng lakas ng loob na gumawa pa ng masama. Ito lang masasabi ko sa inyo na sa kataas-taasan ng mga kabobohan at katangahan ay sinalo nyo po lahat. Kasi akala ko minsan yung katangahan ng tao, minsan lang yung dumadaan sa atin eh. Pero parang, hindi parang eh. Inaraw-araw nyo na po yung katangahan nyo at kabobohan nyo. Naturingan pa naman kayong mga may pinag-aralan, like pinag-aral kayo ng mga magulang nyo, nabigyan kayo ng pagkakataon na matutunan kung ano ang tama sa mali. Dahil may mga pera naman siguro yung mga magulang nyo kung bakit kayo nakapagtapos ng pag-aaral. I'm pretty sure you guys are educated. You're not like from somewhere sa bundok, hibok-hibok na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. So takang-taka naman ako na bakit naman minasteral nyo na yung pagkabobo nyo at katanga-tangahan nyo. Bakit ganun? Pero syempre, ano pa nga bang aasahan natin, di ba? Ang taong likas na walang puso at walang isip at tangang bopol na kupal at to the highest level ang katangahan ay wala na tayong maaasahan pa dyan. Dahil ang mga tao na yan ay nawawalan na rin ng puso. Kasi bobo nga eh, tanga nga eh, kupal nga eh. So ang imamasteral nila, yung kanilang katangahan at kawalan nila ng puso sa taong bayan. Kaya huwag kang magsasalita na hindi dapat ika-proud yun dahil ikaw gaga kang babae kang tarantada ka. Sorry sa mga salita pero nanggigigil ako sa'yo. Napakawalang yanyo, sa totoo lang. Kasi sinisira nyo ang lipunan. Kayo ang salot sa bayan. Yung mga katulad nyong mga tao, salot kayo sa bayan. Kayo ang nagbibigay ng dahilan kung bakit ang mga OFWs ay nasa ibang bansa. Dahil hindi sila makapag-for good sa Pilipinas dahil kailangan nilang magtrabaho ng magtrabaho para tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil sa mga katulad nyo na walang ginawa kundi ang magmahal sa salapi, kaya ang ating bayan ay napakagulo, napakahirap, at lalong humihirap sa panahon ngayon nitong si Bangag, na hari ng kabangagan. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na merong drug den. Merong drug den mismo sa Malacanang complex. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Mas malala pa to sa mga dilawan. Mas malala pa yung sitwasyon na yan sa mga dilawan. Kasi buti pa nga yung mga dilawan, kahit papano, medyo medya lang yung pagkasapak ng ulo nila. Pero ito, wala akong masabi talaga. As in, to the highest level, kinarir ang kabobohan at katangahan. Sana man, tigilan nyo na yan. Nakakahiya na kayo. Tigilan nyo na. Mga kupal kayong tanga at highest level ang kabobohan. Okay? Stress kayo sa bayan.